Lord sent me to bring glad tidings to the poor, and to proclaim liberty to captives. Alleluia, 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 alleluia. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus went out along the sea. All the crowd came to him and he taught them. As he passed by, he saw Levi, son of Alphaeus, sitting at the customs post. Jesus said to him, "Follow me." And he got up and followed Jesus. While he was at table in his house, many tax collectors and sinners sat with Jesus and his disciples, where there were many who followed him. Some scribes who were Pharisees saw that Jesus was eating with sinners and tax collectors and said to his disciples, "Why does he eat with tax collectors and sinners?" Jesus heard this and said to them, "Those who are well do not need a physician, but the sick do. I did not come to call the righteous, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Good morning, dear sisters and brothers, and welcome to the Minor Basilica and National Shrine of Jesus Nazareno. We also pray for those who are joining us online, especially those who are sick and those who are taking care of the sick. And we are all gathered here, and every Saturday we hold our Pilgrim's Mass, taking to heart especially our international devotees who also want to join us in our celebration here at Quiapo. Kaya tayo nagkakaroon ng misa sa English sapagkat alalahanin natin ang dambana ni Jesus Nazareno ay tahanan din ng lahat ng Pilipino, lalo na ang mga nasa ibang bansa, lalo na rin po yung hindi na nakakaintindi ng Tagalog. Kaya ang ating pagdiriwang ay para sa lahat, sapagkat tayong lahat naman po ay mga deboto ng Poong Nazareno. Kaya bigyan po natin ng papuri, parangal at pasasalamat at palakpak ang ating mahal na Poong Jesus Nazareno. And if there is one thing that we could really take pride in is that our shrine, the home of Jesus Nazareno, welcomes everyone. We have a very inclusive spirit at Quiapo Church. Not a few times, we would receive people criticizing, bakit diyan sa Quiapo? Dami-daming tao at minsan hindi naman bagay yung pagpunta nila doon. Iba doon, nakapambahay na lang halos. Iba doon, hindi naman maayos ang suot. Iba doon, ang dumi-dumi pa nga. At parang iba sa atin siguro, tabi-tabi po, lalo na yung galing sa ibang lugar, at sabihin, ayoko nang bumalik sa Quiapo, yung nakatabi ko. Hindi malinis, hindi mabango. Nakakatakot pa minsan ang mga itsura. Alam po natin yan, dito sa Quiapo natatagpuan lahat ng klaseng tao. At siguro nga po, lalo na yung mga nakapustura, sila yung bihirang pumunta rito dahil parang natatakot sila at nangingimi sila.
Hindi ko po sinasabi na huwag tayong mag-ayos. Kung kailangan at kaya naman pong mag-ayos at bumihis ng maayos, dapat po. Pero hindi rin natin po maitatanggi, marami sa atin po, yung shorts na suot ng yan ang pinakamaayos nila. Yung sando na suot nila, yun lang meron sila. Lalo na po paggabi, kapag ako'y nandito at nagkakaroon ako ng pagkakataon makausap ang iba, may intindihan nyo po bakit nagpupunta sila rito at ganoon. At marami sa kanila at home dito sa Quiapo. Siguro nga nasabi nila, Father, hindi kami makapunta sa ibang simbahan kasi para kaming nangliliit. Lahat ng mga mata nakatingin sa amin. Pero sa Quiapo, ano man ang itsura mo, tanggap ka. Ano man ang suot mo, tanggap ka. Ulitin ko po, hindi ko po sinasabing pumunta na kayo rito na nakapadyama na lang at naka-shorts at magpambahay. Kung kaya po, mas maganda po yun. Ibang usapan naman po pag pupunta kayo sa simbahan, kung ano lang, pero pag pumunta kayo sa mall o sa party, abay postura, ibang usapan naman po yun. Kung kaya nyo pong mag-ayos sa ibang lugar, dapat lalo tigit pagkaharap natin ng pong Nazareno. Pero wag natin agadusgahan ang ibang tao sa kanilang kasuotan. Dahil nga sabi ko nga po sa inyo, baka yan lang po meron sila. Yan lang ang talagang kaya nila. At kaya nga siguro nga dito sa Quiapo, laksa-laksa ang mga tao, pakiramdam nila, anuman sila, tanggap sila. Kaya nga, ang tawag natin sa atin, ang dambana ni Jesus Nazareno, tahanan ng bawat Pilipino. Ito ang ating tahanan. Di ba pag sa bahay tayo, kampante tayo. Ang tatay ko po, naalala ko, hindi niya laging maiwan-iwan. Meron siya mga sandong butas-butas yan. Yun lang ang lagi niyang suot sa bahay. Dahil sabi niya, presko. Hindi siya naiinitan. Hindi siya nangingimi, hindi siya nahihiyang makita kaming nakagano ng suot niya. Dahil alam niya, tanggap namin siya sa ganoon. Ngunit hindi lang po ito tungkol sa kasuotan. This points to a deeper reality that every church should radiate. Pope Francis has been very emphatic on this. The church is a hospital for sinners. Tanggapan, pagamutan ng mga makasalanan. Kaya yung mga taong nagsasabi, ang dami namang makasalanan sa simbahan, ang dami namang di maganda sa simbahan, ang dami naman yatang nagsisimba dyan sa Quiapo, mga kriminal naman yan, mga magnanakaw naman yan, mga masasamang tao naman yan. Yun nga ang sabi ni Jesus Nazareno ngayon, I came not for the righteous, but for the sinners. Kaya nga siguro ganun na lang ang Quiapo, magnet sa lahat ng tao, sapagat alam natin, hindi tayo nahihiyang lumapit sa Kanya. Hindi mapintas ang Panginoon. Kung ang ibang tao mapintas, mapanghusga, hindi ang mahal na pong Jesus Nazareno. But then, sisters and brothers, as we approach the Lord with that confidence, that no matter who we are, hindi lang yung pangsuot, kundi ang ating mga sarili. Perhaps we are sinful. Perhaps we are weak. We have our defects. But we dare show up and be present before the Lord because we know He is full of mercy and compassion. Itong mga araw na ito, inaalala natin yung 2 beses na dumalaw ang Santo Papa. 30 years ago, si Pope John Paul II na ngayon ay santo na. 10 taon nang nakakaraan, dumalaw sa atin si Papa Francisco. 5 milyon
6 na milyon. Nung piyesta ng Quiapo, 8 milyon. Bakit gano'n na lang karami? Sapagkat malakas ang loob natin, mayroon tayong Diyos na tumatanggap sa atin. Ngunit hindi lang tayo tinatanggap ng Diyos. Tayo rin ay pinagbabago ng Diyos. As He welcomes us, He also wants to transform us. That's why in the gospel, Levi, who is also called Matthew, the tax collector, the sinner, who was welcomed by the Lord, accepted by the Lord, was transformed to become a disciple of the Lord. Ang tunay na deboto, nagiging disipulo. Ang tunay na namamanata, nagbabagong buhay. Ang tunay na nagsisimba, nagbabalik loob sa Diyos. Kaya tinatanggap tayo ng Panginoon dahil gusto niya rin tayong tulungan. Kung hindi man mabago ang suot natin, dala na rin ang ating kakayanan. Mababago ang ugali natin, dala na rin ang kakayanan ng Diyos. Kaya walang umuuwi galing sa Quiapo na dapat hindi nabago. Hindi man siguro mabago ang suot mo dahil wala ka pa rin pambili ng mas magarang suot. Mababago naman sana ang puso mo at ugali mo dahil sa awa at biyaya ng Poong Nazareno. Ito sana ang ipagdasal natin. Aanin mo rin naman ng magarang suot, magandang suot, pangit naman ang ugali. Kaya't ang nais mabago sa atin ng Panginoon, ang ating puso, ang ating diwa. Humingi rin tayo ng tawad. Let us ask the Lord for pardon for the times we have been very judgmental. Perhaps we are not as sinful as others. Perhaps we are not as bad as others. Sasabihin nyo, hindi naman ako kasing sama ng mga snatcher dyan. Hindi naman ako kasing sama ng mga nambubudol dyan. Pero hindi ito maging dahilan para maging mapagmataas tayo, mapanghusga, mapanglait, at ating itinataboy sila. Ang Poong Nazareno, kailanman hindi sila tinataboy. At kung tunay tayong deboto, hindi rin tayo nagtataboy. Sa halip tayo tumatanggap at tumutulong magbago ang ating kapwa. And so, sisters and brothers, as you are welcome here in this shrine, welcome to Quiapo. Let us also have a welcoming heart for each other. Just as Jesus welcomes and accepts us, let us also have an understanding heart to one another. And just as Jesus transforms us, may we also be a channel of conversion and transformation to others. So that truly, Quiapo Church becomes not only the home of Jesus Nazareno, but the home of every Filipino.